The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Maayo nga adlaw sa inyo mga abyan kag utod sa Ginoo. Nagapagig-upod naman sa inyo sa siningation ang aton matag adlaw nga palatuntunan sa kanginan nga ginatiguluhan tinapay sang kabuhi. Ang aton subong dinapit nga manughambal isa ka alagad sang Ginoo nga nagapangabudlay sa masubra na 40 ka tuig bilang isa ka pastor kag subong man bilang isa ka manunodlo. Isa ka tampad nga bana sa iya nga asawa kag matutom nga amay sa iya panimalay kag subong man suod naton nga abyan. Ihatag naton nation sa pagpamlandong naton sa pulong sa Ginoo sa kay Reverend Henry Sinina. In unexpected places. Maayo nga adlaw sa inyo mga abyan kag mga kakauturan nga nagapalamati sa sining programa sang tinapay sang kabuhi. Kapasalamat kita sa Ginoo sa isa naman ka higayon nga ginhatag sa aton nga makapamalandong kita sa iya nga pulong. Tuyag ko pagadalon sa sining aton nga pagpamalandong nanungod sang pagbiyahe sang ginikanan sang aton Ginoong Hesus. Pakadto sa duog nga wala nila ginapaabot. Tawag ko ni Journeying with God in Unexpected Places. Tuyag ko pagabasahon ining dinalan sa Matthew chapter 2, 19 to 23. Siling diri sa Mateo kapitulo 2, 19 to 23. Nagasiling ang pulong sang Dios apang sang patay na si Herodes. Yari karon ang manugtunda sang Ginoo napakita sa damgo kay Jose sa Ehipto nga nagasiling. Bangon ka, dala ang bata kagang iya iloy, kag kadto sa duta sang Israel, ay patay na ang mga nagatinguwa sang kabuhi sang bata. Kag nagbangon siya, kag nagdala sang bata, kag sang iya iloy, kag nagabot sa duta sang Israel. Apang sang pagkabati niya na si Arkelao naghari sa Hudiya na talos ni Herodes na iamay nahadlok siya sa pagkadto didto kag sang ginpandaman sa damgo naglikaw siya pakadto sa ginsakpan sang Galilea kag nagabot siya kag nagpuyo sa banwa nga ginatawag Nazaret. Agud nga matuman ang ginpamulong sang manalagna, tawgon siya nga Nazaretonon. Kabay Ginoo, magpakamaayo sa atong pagbasa sang iya pulong. Magapangamuyo kita nay sa madipot lang Ginoo, ginatugyan namon sa imo, ining amo mga pagpamalandong luwat kay kami kaalam na din sa balang Espiritu. Kagamitay ni luwat Ginoo nga maghatag sa amon sang kabakod sa amon Ginoo man nga kabuhi sa amon nga pagpanlakaton upod sa imo. Kabay kaugid ang magpakigambal sa amon sa sining tion ini amon pangamuyo kag amon ginasalig sa ngalan ni Kristo Jesus nga amon manluluwas kabay pa. Kaya nga aton bagulanggid ginbasa sugpo ng inisang istorya sang Paskwa, Christmas story kag ang aton bala nga pagpamalandong nanungod sa pagbunaag sang aton manluluwas madamo sang mga pagtilaman nga naagyan ang iya mga ginikanan. Now, prior to this, sining atong ginbasa bag-ugid lang, ang kabuhi sang Ginoo ginlagas na siya, sang bata pa siya. Tuyagid ni Satanas mapatay ang manluluwas, agud hindi matuman ang gipamulong sang atong Ginoo sa daan nga katipan. Tapang nagamahanan ng atong Dios sa tunga sang tawag naton nga threat, death threat sa atong Ginoo na gusto patayon ni Herodes ang aton maluluwas. Ang Ginoo nag-intervene and then naging pakadto niya ang ining pamilya dito sa Ehipto. Sa sinibalang dinalan nga aton nibasa bagugid lang makatilingala kay okay na to gani dito na sila sa Ehipto, namin na nila dito kaimtangan
Kag suno sa mga nagtuon siniblas ang ila pagpanakaton. It took them almost a month to leave Israel pakadto dito sa Alexandria, Egypt. Kung sa diin dito gipakadto sa Ginoo ining the family of the Lord kay he is safe there kay so during that time madamo kuno sa mga Hudiyo nga nagapuyo dito sa Alexandria kag matawhay kag maayo ang ila pagpangabuhi. Now after this long travel going to Egypt, siguro ka namin na to isang iya kaimtangan kagamoy ning istorya siguro inani mo na ning mga panahon tapos ng Christmas, the birth of Jesus Christ and their escape to Egypt. We don't have any idea kung pila pa to sila kaadlaw o sinimana nga nagtiner dito sa Ehipto. And ari karon no, ayan amo na ni mga panag-on nga nagdako ng Ginoo kag nagsiling diri sa aton gibasa bago gid lang ginpabalik sang Ginoo ang panimalay sa aton ngunit dito sa Israel pero hindi na dito nagbalik sa Bethlehem kay ang nagbulos si Archelaus dito bata ni Herod na mapintas man na klaseng na hari kay suno sa mga nagtuon may gipamatay siya nga mga Hudiyo gani sa templo nga about mga 300 of them. Tiara pa siguro man to ang iyang nakuha nga pangunuhuna sa iyang amay nga dapat mapatay ang mag-aagaw sang ilang trono. So again in the dream sa damgo nagpakigambal ang Ginoo through an angel, gamit ng angel to tell Joseph to proceed to Galilee sa town of Nazareth kay may tinutuyo diri ang Ginoo sa pagpakadto sa Ginoo sa ila sa sina nga doog. So diri makita naton ang the intervention of God. Silinya diri sa dinalan, take the child and his mother and escape to Egypt. Stay there until I tell you, for Herod is going to search for the child to kill him. Okay? Amo na ang warning. Gindalay ni Joseph sila kag pulong gani diri nga gingamit the child and his mother. That would remind us na si Joseph wala gid niya actually sang nasiling naton a relationship with Mary as husband and wife. Kay si Mary nagbusog na niya before sila they would live together as husband and wife. So si Jesus Christ was born of a virgin, meaning si Joseph was not the father of Jesus Christ. Naging adopted son na lang sa ni Joseph. But the word there, his mother, meaning si Maria lang gid ang may blood relation sa iya directly, though magparentihanay man sila ni Joseph according to the genealogy na ginambal man sa pulong sang Dios. So isa ka tagna nga dapat gid matuman sa ginhambal ni Hosea kapitulo 11 bersikulo 1 nagasilinga, when Israel was a child I loved him, and out of Egypt I called my son. Now kung ato lang tawon ining prophecy ga apply niya sa children of Israel nga ginaygugma gid sila sa Ginoo as a child kag gintawag man sila pagwa sa Egypto pakadto sa saad o dutang saad. So again this place to them probably it was a land of security and bounty. Kung sa diin si Joseph can raise his family in that place with a secured future. Pero balansa na to leave the place kay may plano ang Diyos sa ila, which is a better place for the glory of God. So this would remind us, beloved in the Lord, na ining larawan bala nila sa ilang mga pagbiyahe. It reminds us nga kita man mga dumuluong sa sini nga kalibutan. We are not
of this world, though we are in the world, but we are not of this world because we are pilgrims and strangers in this world. Nagakalipat kita sa mga abyan kag mga kauturan na kunara kita sa kasaganahan sa maayong pagpangabuhi sa nga kalibutan. Nagakalipat kita, there is a better place in this world. Kag ginlarawan sa aton nga diri sa kay Abraham sa chapter 11, sa Hebrews chapter 11 verse 8 to 10. Nagasiling ini nga dinalan, basahan ko sa inyo sa English. By faith Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance, obeyed and went out, not knowing whither he went. By faith he sojourned in the land of promise, as in a strange country, dwelling in tabernacles with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise. Now look at verse 10. For he looked for a city which had foundations, whose builder and maker is God. These all died in faith, nor not having received the promises, but having seen them afar off, and were persuaded of them, and embraced them, and confessed that they were strangers and pilgrims on the earth. Nawini ang ilustrasyon sa aton man nga pagbiyahe, just like Abraham by faith nagsunod lang sa Ginoo, but in the mind of Abraham nagapangita ni siya sang syudad nga ang builder and the foundation ay ang Diyos nga naghimo sini. And this is the promise of God to all of those who believe on the Lord Jesus Christ, that God has prepared a place for us up there in heaven. Sa siling sa Ginoo sa John chapter 14, no, verse 1 to 3. Silibi hindi kita do not be troubled. You believe in God. Tuo lang ka sa Diyos, kag tuo man kamo sa akon. Sa si Jesus Christ nga nagapangagda sa aton. Kay siling niya, kung ikaw magsalig sa iya, siling sa Ginoo niya, magalakat ako sa pag-aman sang puluyan dito sa langit. I go to prepare a place for you. So, masiling nato, hindi niya sa duta, kundi a place na it's beyond this world. Kaginaman sa Ginoo para sa aton. So, amuning larawan man sa Ginoo sa kay Joseph and his family na they would leave Egypt, kaya mo nang larawan sa kalibutan, and go to the place that God has prepared for them. So they returned to Israel, but not in Bethlehem anymore, but the Lord has a plan that they have to go and proceed to Nazareth. Now, there is a prophecy about this, about going to Nazareth. Kay pagatawgon siya, siling sa Blang Kasulatan, naglakat siya, kag nagkabuhi sa sina nga syudad nga ginatawag nga Nazareth, agud nga matuman ang hinhambal sa mga propeta nga siya pagatawgon nga Nazaren o Nazareno. Namoy na ang idea diri karon nga agin the Lord allowed this family to go to Nazareth, pagatawgon siya nga a Nazarene. This will give us the idea of a significant beginning na ang iyang pag-umpisa sa atong Ginoo sa Psalms chapter 53. It refers to the lowliness of his life, ang pagpaubo sa iya kabuhi. There's nothing, the prophet said nothing na you will be impressed of his life. Kaya una pa lang ang iyang ginalinan, ina-consider is a despicable place. This would also remind us na amo ginayang tinutuyo sa Ginoo nga siya magpakaimol. Kay siling na Apostol Pablo sa iya nga pagkaimol through his poverty, ikaw manggaranon. 1 Corinthians chapter 8 verse 9. Abyan ko nagapamati kasi niya, himo kay tangan, ayan, pigado ka. Kung pigado ka, mas pigado pag yun ang aton Ginoo during that time. He is the poorest among the poor, siling nila. Kay isang umpisa na sa iya ministry, has nowhere to place, kundi siya matulog.
to place his head. Ang mga foxes have holes, but the birds in the air have their nest, pero the Son of Man has nowhere to lay his head. Tamuna ang aton kaimtangan sa aton Ginoo. Umpisa pa lang, the place Nazareth, isa ka pagpanumdum sa aton nga ina nga duog, isa ka duog nga nagalarawan sang iya, the simplicity of his life. Kay again, ang tinutuyo sa Ginoo nga agud sa iya nga pagka-imol ikaw mangin manggaranon. Ano yung buot silingon sini? Ang buot silingon sini matahag na kung ikaw waywaay sining kalibutan, kag kung ikaw lamang maghinulso sa imo mga sala, kag saligan mo sa Jesus nga mong manluluwas, nagsaad ang Ginoo sang kabuhi nga wala sing katapusan dito sa langit. There's a place called heaven for those who will believe on the Lord Jesus Christ. Wala ini gina-offer sa Ginoo sa mga matarong o kung masiling naton ng mga relihiyoso. Kay during his time, ang mga relihiyoso kag mga matarong sa tubangan sa aton Ginoo, maiko sila. They are mga hypocrites. Daw mga lubngan lang, naging pintahan lang, pero sa sulod puno sang tuluan. That is the picture of the person, of the man. May garanon man siya o kung puno siya sa mga maayong buhat, pero kung wala Kristo ang iya kabuhi walay pulos. So muna siling sa aton ng gani, mangkon mo ang manggad sa bugos ng kalibutan, apang kung wala ikaw nakakilala kay Jesus ng personal nga manluwas. Di anong pulos na? What shall it profit the man if he shall gain the whole world and lost his own soul? Mo kung mapa-impyerno ka malang. So balikan natin liwat ang pagpangagda sa Ginoo sa kaluwasan. Siya nagpakahimol. He went to Nazareth. Ang good mauna palang malarawan kung sino ang aton Ginoo. Nagpakahimol siya. Kabalukit kita after that. Naghimo siya sa gilikoton sa kamay, puno sa mga pagtilaw kag mga pagantos, kag mga pagpamahog na patyon siya. And yet we thank the Lord kay iya plano natuman gid nga after that sa iya man nga tapos ng iya misyon para sa aton, naghalad siya sa iya kabuhi dito sa krus ng Kalbaryo, nag-anto siya tungod lamang sa aton nga mga sala. He took our place, he took your place. Agod nga ikaw nga makasasala, makaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan. Tadaanin mo abyan, bisan ano ikaw kalaot, ano ka makasasala, ang pagkarin ni Kristo Jesus, tandaan ini, na He came not for the righteous, but for sinners like you, to be saved. Nagkarin siya para sa aton nga mga makasasala. Agud ikaw maluwas, sinulsuli ang imo mga sala. Wala sang sala nga hindi mapatawad sang Dios. Wala sang sala nga hindi mapanas ang dugo ni Kristo Jesus. Kaya ang dugo ni Kristo Jesus sarang makatinlo sa aton nga mga sala. Siling pagani sang unang 1:7 and the blood of Jesus Christ cleanseth us from all, take note of the word all, and all sins. So amoy na ang aton nga kapatawaran sa aton mga sala, ang nagliligad subong kag palaabuton. May ara gani nga nagbasa naton sa Facebook nga may madamo nga mga naginulso sang ilang nga mga sala, hindi sa Dios. Di wala sila mapatawad. Bisan ano na ang sala, wala ta mapatawad tong sala nga ginkumpisar nimo, ayan nagpatong-patong ng ato nga mga sala. Tandaan mo, ang sala nimo sang una, subong kag palabuton, sarang maugasan sa dugo ni Kristo Jesus. Ilangop na, itugyan ina nga mga sala, ay nakakalimtan mo man itong mga sala nimo. Tell the Lord about your condition as a sinner. Magpaubos ikaw, kilala nga si Jesus lamang amo ang makahugas ang imo mga sala. Now, again, the idea sa aton ginbasa kay ina lang nga amo lang ang kaimtang nga agin kadto sa Ginoo.
Ini nga panimalay ni Jesus, pakadto dito sa Nazareth. Why not in Jerusalem? Why not in Bethlehem? Kay kanami pa yan dito. But again, because of that, unagid ang tagna, what the prophets had said, nga siya pagatawgon ay Nazareno. Now, pagkabati gani sining isa ka one of the apostles of Jesus Christ, bago siya gintawag, si Nathanael, saying ni Philip, we have found the Messiah, Jesus Christ of Nazareth, from Nazareth. Tinong reaksyon ni Nathanael, para na makita naton sa ginsulat ni Juan 1:1-46, nagasiling there, Nazareth, can anything good come from there? So Nathanael asked, come and see, said Philip. Amo na nga ba ni Nathanael, may ara ba lang nga magagwa nga maayo? Ay manggaranon man o politician man o dungganon man sa Nazareth. Grabe ni nga duog, though it is a name of contempt, kaya bininyo inabla nga duog sa Nazareth. There's a Roman garrison there, damo dira mga Romans kag ginakangilaran na ya sa mga Hudiyo in nga place tungod sa when they look down, ginalook down ni nila ni mga Hudiyo. So Nazareth, can anything good come out from there? Siling ni Nathanael simply said, ni Philip sa kay Nathanael, come. And sila tawa lang. Tiabyan mo man ini ang pagpangangkat sa imo. Gina-offer sa aton subong si Jesus. Di may yara ganila nga mga kapatid naton diri sa aton pungsod. Si Jesus nga tuuhan mo na, batunon mo na siya, ginlansang na saya. Hindi nila mangpan niya, Diyos siya, tapos ginlansang siya. So they cannot understand. So they deny that the truth nga ang manluluwas, nagpaubos, kag nagantos. Pero amo lang niya ang bali Philip ya. Come and see. Lantawan nyo lang kung sino siya. Kag wala na sa ibang nga persona in history na makalapaw pa sa persona sang aton Ginoo, sang iya pagtudlo, sang iya gahom, kag makatilingala na persona. So if Jesus Christ is not the God and Savior, may maabot pa yan more than Him. So diri isa ka paghangkat sa aton. He is a wonderful Savior, makatilingala ini nga Savior. Nagpaubos nga Dios na hangina sa Biblia, sa Filipos Kapitulo 2, siya yara sa kaimtangan nga Dios. Wala yan higin kaptan tungod sa iyang misyon kag pagigugma sa imo. Nagpakaubos siya, naging katulad siya naton. Hagod lamang inabalang ginasiling naton nga the only sacrifice that can please the Father is that sacrifice with blood. So He shed His blood for us. Kung ang Diyos nagpanaog sa iyang pagka-Diyos, hindi mo na siya malansang. There is a need of the shedding of blood, and that is the blood of Jesus Christ na ang aton gid manluwas. So isa ini kapag panumdum sa aton sa sining adlaw, liwat nga sa kabuhi sa aton Ginoo, katahom nga kaimtangan na pangipakato sa Nazareth, agud ipakita sa aton ang iyaw nga pagpaubos, pag mayara kita paglaom. Come and see. Come, read the Bible, read the scripture, know Him, kilalaha siya, kag sunda lang ang iya pulong, kaysa lang siya makaluwas sa imo nga mga sala. Jesus of Nazareth. This is our journey with God. Ang ato nyo upod sa Ginoo ayhan sa mga duog we are not familiar, our future, wala kita kabalo kung ano ang matabo sa aton nga future, but we know God has a purpose and plan. Remember, in this new year, upod naton ang aton Ginoo. He walks with us, He talks with us through His Word. Kabay nga imo man siya kilalahon abyan subong imo personal nga manuluwas kag mga kauturan sa aton nga pagpanlakaton sa bago nga tuig tumdumon naton kun ano man ang aton madangtan
Ayan katulad man sa nadangtan, Jose kag iya panimalay sa Nazareth. God has a purpose and plan. Hindi ikita pabayaan. Madamong yun salamat sa inyong pagpamati sa inyong aton nga programa sa Tinapay sang Kabuhi. May the Lord bless you. Hindi inyo alagad sa kanginan, Pastor Henry Sinin.